sa 25 pesos mo. Gold Premier Member ka na. I-click na ang Join button para maging Gold Premier Member ka na. Dahil sa 25 pesos mo, ikaw ang laging una. Ano pang hinihintay mo? Subscribe now and click the bell para updated ka sa mga latest Pinoy movies na handog ng Octo Arts Films. Sige, lagyan mo lahat yan. Dalihan mo. Alam mo, sir, sana mapanatili mo ang katahimikan dito sa Bulacan. Yan talaga gusto ko mangyari sa atin. Alam mo, sir, kung ako malalagay sa pwesto mo, Jack, pinakamarami akong chick. Alex! Labala! Dito! Dali! Paano tayo ngayon? Bakla! Ikaw, sumama ka sa akin! Teka, sumama ka! Maganto! Parahanin mo kami! Kapag hindi mo kami pinaraan! Sabog ang ulo nito! Parahanin mo kami, Maganto! Santos, Sir? tumawag ka sa presinto. Susundan ko sila. Oo. Dali! Ako! Dali!
Sir, usap-usapan na sa buong bayan ang pagkakapatay mo kay Dagul at sa mga tauhan niya. Matagal na kasing wanted ng hayop na yun eh. Marami nang pinarwisyo. Oo nga ho, sir. Kahit pa paano, nabuwas-buwasan masamang elemento dito sa atin. Yung nangyari kina Dagul, maraming taong bayan ang natuwa. Isa lang si Dagul sa nawala. Sa kanyang pagkamatay, natitiyak ko marami pang Dagul ang susulpot. At maaaring mas masakal pa sa kanya. Sir, Ano yun? gusto niyo pagtitimpla ko ngayong kape? Ikaw talaga, oh. Pumasok ka na naman ng alanganin. Kanya naman talaga yan, sir eh. Paribahasa, utak-ipis. Walang alam kundi puro tapang. Di bali na. Napapakinabangan naman. Sige, sige. Tama na nga yan. Baka kung saan papunta yung usapan nyo. Hindi ho, sir. Hindi ho mangyayari yun. Mahal ko ho yung kaibigan kong yan eh. Ganun ho kami yan eh. Royo, timpla mo na rin ako. Bakit? Sino ka ba? Sikat ka ba? Si sir lang inalo ka. Binobolam pa ako. Ikaw naman igan eh. Binibiro ka lang ah. Pikong ka na. Ikaw talaga di mayuga, oh. Parang hindi mo kilala si Arroyo. Sir, kilalang kilala ko yan. Magaling na pulis yan eh. Kaya lang, kumisan. Bakit? Pinagtatawanan niyo ako? Oh, hindi naman ikaw ang pinagtatawanan namin eh. Kami nag-uusap eh. Kami nila, sir. Sir, kape niyo. Thank you. Oh, andiyan ka na pala. Kumain ka na ba? Hindi pa. Wala akong gana eh. Ba't parang pagod na pagod ka? Ano ba nangyari? Wala. Marami na trabaho sa opisina. Yung mga bata, Tulog na. Teka't paghahanda kita. wag na. Ang mabuti pa, magpahinga na lang tayo. Halika na. Daddy, sana naman ipasal mo kami sa linggo. Oo nga naman, Dad. Bihira mo na kami ilabas. Wala ka ng panahon sa amin. Ganyan ba talagang trabaho ng isang pulis? Ano ba kayo? Nakikita niyo kumakain ng daddy niyo, inistorbo niyo pa. Hayaan nyo. Pinapangako sa inyo. Sa linggo, ipapasyal ko kayo. Boss, dyaryo niyo. Salamat, boy. Talagang malaki ng pinagbago mo ngayon. Hindi ka gaya nun na halos patong-pato ang kaso mo. Pero ngayon going straight ka na. Salamat, boss. Gumaganti lang po ako ng utang na loob sa inyo. Para naman ho kahit papano makapagsilbi naman ako sa inyo. Huwag mong intindihin yon. Kung natulungan man kita, tungkulin ko yun para tuwid ang landas mo. Kamusta na pala yung pinapatiktikan ko sa'yo? Naku, boss. Ang paso galing La Gonzales tsaka Archibald. Nagpalipat-lipat na sila ng pwesto ngayon. Yan ang ginagawa nilang taktika
para hindi nyo sila mahuli. Alam nyo, boss, galing ako doon kagabi. Ang lalaki ng pustahan. At gwardyado pa ngayon. Mahirap banggayin si Gonzales at si Archibald. Mapera na. Demonyo pa ang koneksyon sa itaas. Hindi ako natatakot sa kanila. At lalong hindi ako natatakot sa mga koneksyon nila. Kaya may pera kay wala, walang pinapanigan ng batas. Tayo bilang mga pulis, ay kailangan sugpuin ng bawal na pasugalan na yan. Ang may-ari, at kung sino man ang mga kasama, sa mga ganyang sistema, ay mga batik sa lipunan. Hoy, kailan ba uli maulit yan? Sa makalawa, boss, tiyak na mas marami silang kumbidado para maglaro. Cristobal. Sir, ngayon pa lang, ihanda mo na ating mga tauhan. Yes, sir. Sir, pag nagkataon, pader ang babanggayin natin. Di Mayuga, kahit ganong kalalim pang pundasyon ng pader, kahit suportado pa ng kabilya, kapag hinarap ko, kaya kong buwagin. Archie! Archie! Pare! Oy, pare! Pare, Oy, Archie, come in. galing ako rin sa beach house eh. Akala ko nandun ka. Sabi ng katiwala mo, andito ka. Kaya nagtuloy na ako dito. Oh, maaga nga akong bumalik dito dahil marami nga akong inasikaso eh. Kumusta naman ang mga negosyo natin? Okay lang. We're making good. And I guess no one will dare cross our path against us. Ayos. Pero sabi mo rin sa mga bata natin, mag-iingat sila. Baka Ikaw naman, oh. Parang nawawala ka na ng tiwala sa akin. Alam mo naman ako, pag nagmaniobra, sigurado. Pare, ang akin ay paalala lang. Alam ko ang kakayahan mo, hindi ko tinatawaran yan. Paano kung mabulilyaso sa hindi inaasahan? Hindi damay ako. Pati ikaw. Kung sa bagay may katuwiran ka, pare. Pero huwag kang magalala. Pag-iingatin ko ang ating mga bata. Okay lang, pare. Pero isang bagay lang kailangan malinawin mo. Ang lahat ng gagawin mo, kailangan ipaalam mo sa akin. Don't you worry. O siya, pare, tutuloy na ako. Kung ano man ang kailangan mo, nasa Baguio lang ako. Ang tagal mo nang hindi napapasyal dun eh. Bakit hindi ka man lang bumisita? Hayaan mo. And one of these days, I'll pay you a visit. Kaya nga pala, iwanan ko na siya si Frank. Good. I need him. Tuloy na ako.
Ang ebidensya nakuha natin, tinago nyo? Oo, sir. Ayun nga, pinatatype ko na nga kay Santos lahat ng detalye. Magkano halaga ng perang yun? Sir, malaki rin yun. Sir, may gustong kumausap sa inyo. Sino yun? Si Mr. Gonzales daw. Ho. Papasukin mo. Sir, pumasok na daw kayo. Good morning, Captain Maganto. Good morning. Tuloy. Sit down. Thank you. What can I do for you? Kapitan, Limayuga, doon muna kayo sa labas. Yes, sir. Excuse me. Kapitan, meron sana akong sasabihin sa'yo. Ano yun? Hindi naman kalakihan ang problema. Kaya lang, mas maganda kung maayos ka agad natin. Tungkol saan? Tungkol sa nangyari kagabi. Doon sa pasugalan. Sa hindi mo sinasadya, meron kang nasagasaan. Baka naman pwede nating pag-usapan. Sure. Kaya lang nahulihan namin ang dilisensyadong baril ang iyong mga tauhan. Isa pa, walang permiso yung pasugalan. Iyon nga ang pinunta ko sa iyo, Maganto. Gusto ko sanang ayusin na lamang natin ang lahat. At hindi lang yan. Kapag nagkasundo tayo, merong matatanggap na porsyento sa lahat ng aking mga pasugalan, buwan-buwan. Natutunugan ko na gusto niyo mangyari. Pinubuyo niyo ako sa corruption. Pero kapwa-tawad tayo. Hindi ko linya yung pinapagawa niyo sa akin. At isa pa, hindi ganun kababa ang aking karangalan. Talagang hindi mo pa ako kilala, Maganto. Kaya kitang patalsikin sa position mo. Kung gugustuhin ko. Gamitin mo na ang mga koneksyon mo, Mr. Gonzales. At tutuparin ko naman ang batas. Sinumpaan ko sa akin tungkulin. Talagang pinahanga mo ako, Maganto. Pinahanga mo ako. Sana, huwag mong pagsisihan ang darating na mga araw. Nakahanda ako. Kung talaga nahukol sa akin, tatanggapin ko. Hindi ba si Boy Negro yun? Oo. Yan ang hirap sa'yo, pare. Hindi ba may usapan tayo? Na lahat ang gagawin mo ay kukonsulta mo muna sa akin? Pinapaliwala mo ko eh. Nakikipagkita kay Maganto na hindi mo man lang sinasabi sa akin. Gonzales, ha? Ako hindi natatakot sa'yo. Kayang-kaya kitang patayin kung gugustuhin ko. Bullshit, Charles! Ha? Bullshit! Huwag ka magsalita sa akin ng ganyan. Bakit? Nasisiguro mo bang mapapatay mo ako? Alam mo ba kung bakit ako napunta roon? Sa mga bata natin nahulit sa masugalan. Pare, cool ka lang. Masyado kasi minit ang ulo mo eh. Pabayaan mo. Baka kaganto rin tayo sa magantong yan. Hindi yan ang iniisip ko. Ang sabi ng mga bata ko, nang magdaan ka sa presinto ng Maganto, nandun si Boy Negro. Hindi ba yun ang istambay sa pasugalan natin? Oo. Ano ang ginagawa niyo sa presinto? Sabihin mo sa akin! Oo nga, ano? Alam mo ba, Archibald? Talagang hindi ko nagkamali ng pagpili sa'yo bilang kapartner ko. Matapang ka na? At gumaganap ang utak mo. Posible nga may kinalaman ng Boy Negro niyan sa raid. Bakit ba? Pwede naman ako sarili sa inyo ah! Marami ka ba sinasabi? Sige! Aminin mo ano, hindi. Alam namin ikaw nag-tip kay Maganto para ma-raid ang pasugalan namin. Alam mo ba kung gaano kalaking halaga ang nawawala sa amin araw-araw? Ha? Hindi po. Libo-libo! Bakit mo ginawa yan? Eh, paano? Ano ko po? Pare, wag. Tama po. Tama po kayo. Marami po ako, anak. Pabayan mo na sa akin yan. Aray ko.
Salamat po. Boy, hindi naman kami mahirap kausapin Pero, bakit naman ginawa mo yon? Malaki po ang pangangailangan eh. Iyon lang pala Sana nagsabi ka? Ayan, kunin mo. Huwag na ho. Sige na, kunin mo na yan. Salamat ho. Ano ho ba ipagagawa niyo sa akin? Wala. Makakaalis ka na. Salamat po. Boss. Pare, napansin ko na masaya-masaya mga anak ko nang lumabas kami. Wala na kasi akong panahon sa kanila Yun naman ang katotohanan, sir Halos ubusin mo ang panahon mo sa pagtatrabaho. Sa akin, hindi problema yan Ubusin ko man ang oras ko sa trabaho. Iisa ang anak ko. Makananay pa. Yan! Kung ganyan ka pa ng ganyan, di magaling. Kaya ito tanda mo, tanda. Tuwing linggo, magbibigay ka sa amin ng ganito, ha? Opo, sir. Opo, sir. Yan, ganyan. Sandali lang, Masyado kasi matigas ang ulo mo Ayos. Pare, sandali lang. Bakit? Balik mo yung pera. Anong pera? Sa mo yung perang kinuha mo. Bakit? Sino ka ba? Pulis ako. Alam mo, pare, kung di ka lang pulis, kanina ka pa tama. Sige, pagbibigyan kita. Kalimutan mo. Oh, huwag ka nang makialam doon. Kayang-kaya ni Sir yan. Sige, wala! Ang lalakas ng loob niyo. Siguro may pinagmamalaki kayo. Pero di bale. Patatawarin ko kayo. Pero sa susunod, sorry na lang. Masyado lang impertinenteng magantong yan. Pati negosyo natin. Pinakikilaman niya. Kung ako lang masusunod, pare, babanatan ko ng hype na yan. Masyado nang bumabang ang kanyang pangalan. Boss, Bakit? gusto niyo ako nayayari sa kanya? Hindi naman ako tatakot kay Maganto eh. Alam ko. Pero hindi yan ang gusto ko mangyari. Andre, ano bang gusto mong mangyari? Sabihin mo kagad. Boy, ang gusto ko mangyari, siraan mo si Maganto para mawala ng tiwala sa kanya mga taong bayan. Ito ang tandaan mo, boy. Kapag sinabit mo kami, sasalvage kita. Hindi ko mangyayari yun. Good. Boy, paano kakamali ka? Eh, bait-bait yung Maganto. Ano? Tamo na. Para sabihin ko sa inyo, kala ko nga tutulungan ako niyan para magbagong buhay eh. Yun lang pala gagawin ako sangkalan eh. Para makapangutong sa mga pasugalan ni Gonzales eh. Kung sa bagay, tol, tama rin yan si Boy. Alam mo kung minsan, di ko naman nila lahat, pero ibang pulis, karamihan sa kanila, para mga buhaya. Talagang tama ako. Para sabi ko sa iyo pare, mataas ang ambisyon niyan. Gusto niyang maging isang huwaran ng mga pulis pare. Pero kung bubulat-latin mo ang buhay niyan, mabaho. Twe! O sige pare, alis na ako. Pakisabi niyo lang sa mga kasama natin. Mag-ingat kay Maganto. Baka kutongan sila niyan. Eh ngayon kumakalit na balita ngayon, sir. Sinisiraan ka talaga ni Boy Negro. Sir, hindi ako nagkamali ng hinala. Ang ahas kahit napakainin mo sa impalat, ahas pa rin. Pagdating ng araw, tutuklawin ka. Yan si Boy Negro. Kung gusto mo, sir, hahanapin at tatapusin kong tarantadong yan para matigil na paninira sa'yo. Huwag na, Arroyo. Hayaan mo na lang siya. Mag-aaksaya ka lang ng panahon. Magkikita pa naman kami niyan eh. At pananagutin ko siya sa tamang paraan na hindi labag sa batas. Damayuga, Sir, alamin mo kung saan nagtatago si Boy Negro. At pag natagpuan mo, ipaalam mo kagad sa akin. yes sir.
Pare. Pare. Mukha yatang malaki ang problema mo. Ano ba ang problema mo? Usap-usapan daw sa buong San Jose na hinahanting daw ni Maganto si Boy Negro. Kailangan siguro itago natin siya. Pero may pangako tayo sa kanya na bibigyan siya ng protection, di ba? Oh, ano pa nga ba itong ginagawa natin sa kanya? Hindi ba proteksyon na rin to? Ang itago siya para makaligtas siya kay Maganto. Kung sa bagay. Pero, bakit pa natin magaksaya ng oras ang Boy Negrong yan? Bakit hindi na lang natin siya pabayaan sa labas? Kaya ako siya pinagtatago, pare. Alam mo naman kung gaano katinik si Maganto. Kung pababayaan natin siya, tsak na mapapasa kami na naman siya ni Maganto. Kapag nagkaganon, delikado tayo. Kilala mo naman si Boy Negro, ha? Kapag pera na ang pinag-usapan, nakakalimutan na lahat. Pare, ayoko masama tayong dalawa sa kasong yan. Tandaan mo yan. Ganun palang ibig mo sabihin? Bakit hindi na lang natin siya ganunin? Masyadong maaga pa. May oras pare tayo dyan. Pero kung talagang hindi maiwasan, sino sa mga bata mo pwedeng pumunta? Kahit sino sa kanila, pwede. Yo, Boss, kunin mo si Boy Negro. Dali mo sa lumang kono. oo, boss. Sir, nakita na namin ang hideout ni Boy Negro. Isang lumang rice mill. Dito rin sa parte ng San Miguel, Bulacan eh. Bukod kay Boy Negro, sir, may nakita kami taong armado. Sa palagay ko, hindi lang iisa yun eh. Sa tingin ko, napakahirap pasukin ng lugar na yun. Kahit gaano kahirap, walang kailangan. Makuha lang natin si Boy Negro. Hanggat maaari, iwasan yung pumatay ng tao nang wala sa katwiran. Kaya bukas na bukas, sasalita tayo. Ano yun? Dali! 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 Negro! 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 Negro!
Para mabuhay! Maganto. Hayop. Deadball na si Boy Negro. At kasama pang ilan sa ating mga tauhan. Pare, para sa akin, mas gusto kong patayin na si Boy Negro. At least save na tayo. At wala na mag-i-spill sa atin. Kaya lang may mga tauhan tayo namatay. Tama ka, Archie. Pero kailangan. Mawala na rin sa ating landas si Maganto. Sapagkat darating ang araw na tayo na mismo ang kanya sasagupain. Pare, hindi na darating ang araw na yan ay Maganto. Ako na mismo ang papatay sa kanya. Huwag ikaw, pare. Madali kang ma-identify. Kukuha na lang tayo ng isang magaling na hard killer. Pare, wala yata akong tiwala sa taong nakuha mo. Hindi ba sinabi ko na sa'yo? Paubaya mo na sa akin ang pagpatay kay Maganto. Alam kong kaya mong patayin si Maganto, pare. Pero ayaw kong mapasubo ka. Kaya siya pinatawag ko. Halika, kausapin natin. Oh, Gonzales, bakit pinagantay mo ako ng matagal? Alam mo naman naggali ko, ayaw ko ng ganyan. Magkaintindihan nga tayo. Paano bayaran? Johnny, masyado mait ang ulo mo eh. Pero huwag kang magalala. Hindi ka madedihado. Ay ito, ako na lang. Pare, hindi mukhang mamatay tao na kuha mo. Mukhang kwarta. Iniinsulto mo yata ako ah. Baka gusto pang mauna kay Maganto. Pare, hindi naman yung usapan natin ah. Akin ito. Ito, kunin mong kalahati. Pag nayari mo si Maganto, tsaka ako nagbibigay sa iyong kapupunan. Patutunayan ko sa'yo na mali ang hinala mo. Dadaling ko sa iyong ulo ni Maganto. Mayuga, kamusta na yung sugat mo? Ayos lang, sir. Kaya lang pag tinataas ko, kumikirot Yung tumagos doon sa kilikili. No problem to, sir. Malayo naman sa bituka Pero malapit sa puso yan, ha? Sir, Oh, eto na pala sila Kamusta yung pinalakad ko sa inyo? Ang galing na kami sa morgue kanina, sir. At ayon sa aming investigasyon, ang mga taong biktima na tumambang sa inyo ay hindi tiga rito. May koneksyon sila sa mga taong labas. Sir, may palagay akong may taong nag-utos para patayin ka. Santos, ang palagay walang katiyakan. Mahirap ang magsuspecha na wala tayong ebidensya. Pero tinitiyak ko sa inyo, darating ang araw, nasasabit din sila sa atin. Sige, Demayuga. Alis na ako. Thank you sa dalaw ko. Kayo? Sir, dito muna kami. Oo nga. Oh, sige. Sir, ingat. Thank you. nakapagtataka. Isipin mo,
Dalawang umambos kay sir. Nasa tamang posisyon sila. May galos wala. Ayos di mayuga. May tama. Ay yabang-yabang kasi. Wag. Kasama natin yun. Anong katakataka ron? Alam mo nun si Sir, may sa pusa. Parang siya mambuhay. Hindi mo ba alam? Kaya tinawag siyang walking tall dahil matinik. Teka nga, Cristobal. Talaga bang siya man buhay na sir? Kaya hindi mapatay-patay? Arroyo, Alam mo, kung duda ka, bakit hindi si sir na mismo ang tanungin mo? Siguro ang tatama ang sagot nun. Ano palagay mo sa akin? Gago? Tira nga kayo! Pare! kumusta ka, Archie ba? Mabuti. Okay. Oh, wag mo na sabihin. Alam ko na. Tungkol doon sa taong inutusan mong patayin si Maganto, hindi ba? Hindi ba sinabi ko sa'yo pera lang ang kailangan noon? Puro yabang. Di ba sabi niya sa akin? Nadadala niya ang ulo ni Maganto sa akin. Ano nangyari? Meron ba? Pare, wag mo na akong sisihin. Total, pare naman tayo ng interes eh. Ang mapatay si Maganto, hindi ba? Ano nga yung binabalak mo? Alam mo, pare. Wag mo nang problemahin yan. Ako na ang bahala sa kanya. Darating din ang araw. Nababaksak sa kamay natin si Maganto. Kung gano'n pare, hindi na ako magtatagal. May makakusap akong taon tungkol sa negosyo natin. Oh, bakit hindi ka pa magpabukas? Wag na pare, baka bigla silang dumating eh. Sige. Ingat ka. Paalam ko na lang sa iyo kung ano na pag-usapan namin. Okay. Good evening, Mr. Gonzales. Good evening. Mukhang nag-iisa yata kayo. Sama si Mr. Lim. Please, sit down. Thank you. Hindi na ho siya nakasama dahil may inaasikaso pang iba. Ganun ba? Mr. Austria, kailan ba darating ang mga epekto sa pinag-usapan natin? Sa linggo, sa beach house mo na lang ibabagsak. Mas magaling. Okay. Bueno, Mr. Gonzales, hindi na ako magtatagal. Maghintay na lang kayo sa linggo. Asahan ko, Mr. Austria. Asahan nyo. Hello? Hello, Archie? Si Gonzales ito. Pare, punta ka riyan. Fine. How's the weather out there? Mabuti naman, pare. Bakit na pala tumawag? Kaya naman ako tumawag, pare, dahil bukas may mga darating tayong mga epektos, ano? Ngayon, baka kako gusto mo at makita. Wag na, pare. Marami pa trabaho rito. Isa pa, malaki naman ang tiwala ako sa'yo. Salamat kung ganon. Pare, hadyan mo si Frank? Oo. Okay. Oh, sige pare, salamat ha. Kawan eh. Pasensya ka na. Natraso ako. Nag-iingat kasi ako eh. Eh, ano ang balita? Kumpirmado na. Sa linggo,
Darating mga epektos. Saan ang lugar? Sa may playa. Sa bahay bakasyonan ni Gonzales. Sigurado ko kayo. Sigurado ako. O sige, bumalik na kayo. Baka hanapin pa kayo. O sige. Dali niya sa storage, ha? Bilis. Sige. Sige, bilis. Yung iba niya, nasaan? Nandun ako sa storage. Pagkatapos yun, pati yan, dalhin yun doon, ha? Oo. Bang! Boss, Ano po ito narinig ko? ewan ko. Tingnan mo. Come in.
Hoy, Maganto, tuloy! Good morning, sir. Congratulations, Kapitan. You're now a major. Thank you, sir. Baupo ka. Alam mo ba na ikaw ang natalagang maging hepe ng Presinto 1? Yes, sir. Nakatanggap na ako ng memo. Siguro higit mo ngayong gagampanan na yung tungkulin ng buong katapatan. Yes, sir. Gagawin ko lahat ng aking makakaya. And I promise you, I'll keep the place very peaceful. Yan ang inaasahan ko sa'yo. That's all. Sir, dito sa erang ito, may nagtatagong mga suspetsyadong kriminal. Tama, sir. Tulad halimbawa ng mga hold-uppers at mga takas na bilanggo. Hindi lang ho yan, sir. May suspecha rin kami na sa lugar na yan na may nagtatagong NPA na member ng Sparrow Unit. So, paano nyo, Tiyak? Meron ba kayo ebidensya? Wala ho, sir. Ngunit tuwing may hinahabol kami criminal at napabagay sa lugar na yan, ay nawawalan parang bulan. Kung gano'n masyadong critical ang area na yan. Posible nga, sir, na pagtaguan ng mga kriminal yan. Kung ganon, bukas ng gabi, lalakad tayo. Ikaw, bilisan mo! Sakay na! Please! Let's go. Sir. Kamusta yung mga nahuli natin? Ayos so, sir. Karamihan pala sa mga nahuli natin ay may mga record na. Mga wanted criminals. At yung dalawang yun, sir, nakapatay ng pulis. Ano yan? Mga miyembro ng Sparrow? May palagay ako, sir. Oh, nasa ibang hinuli natin. Yung iba, pinawin na namin. Okay naman ang record nila eh. Ganun ba? O, sige. Ihandaan yung nararapat na demanda sa kanila. Okay? Yes, sir. Anato, kumusta ang kilusan natin sa kamay nila? Maayos naman ka, Archie. Nakalilikom kami ng sapat na pondo at sapat na mga sandata mula sa Operasyon Ago Armas. Hindi lang yan, Karchi. Malaya pa kaming makakilos dahil sa lakas ng suporta makukuha namin mula sa simpatsya ng mga tao. At madali namin makukumbinsi ang malalapitan namin. Yan talaga ang kailangan. Kailangan maging malinis ang inyong mga kilos. Lalo-lalo na sa mga sinusulat nyo sa pader na mga propaganda. Isa lamang ang problema ka, Archie. Kulang pa ng mga ilang tauhan si Kabing. Kailangan siguro madagdagan. At nang maikalat natin sa buong Manila, at nang maisagawa natin ng mabuti ang ating mga plano. Karchi, bakit di nyo kayong pabayaan bumaba ng Maynila? Malaki may tutulong namin sa kilusan. Kung nandun kami. Oo nga naman, Archie. Total, bira naman ang operation natin dito. Tama si Kaleo. Kahit ako, kaya-kaya pumatay ng pulis. Dito kayo tinalaga. Hindi ko maaaring sumayin ang order mula sa itaas. Anato, sino-sino sa listahan mo mga pulis ang dapat mawala? Si Kabing ang nakakaalam niya ka, Archie. Kabing, ang listahan gusto ko marinig. Ito, Karchi. General Galeno, Captain Eli Estacio, Lieutenant Rex Dice, Major Lindon Angkiza, Major Romeo Maganto, Captain... Dali lang. Sino yung huling major na sinabi mo?
Medyo Romeo Maganto. Sa Western Police District ito ng Presinto 1, Carchi. Bakit ka, Archie? Kilala mo ba si Major Maganto? Oo. Kailangan niya ng una sa listahan na dapat patayin. Kaya yung iba sa inyo, maaaring lumuwas sa Maynila. Ako na ang bahala sa komite. Cywar lang yun, sir. Tinatakot lang kami. Pero nagkakamali sila. Naniniwala ako sa iyong kakayahan. Kaya lang, mag-ingat ka. Salamat po sa inyong paalala. Lagi ho akong handa. At alam kong hindi ako pababayaan ng Diyos. Hindi likas na masama ang aking anak, Major. Na-impluensya lamang siya. Kung katulad yung ibang magulang, madali natin masupon drug addiction. Junior, paano ka ba napasok dyan? Napasama lang po ako sa mga klase ko. Nung tumagal, nakasanayan ko na. Sa kayo kumukuha ng gamot, may nagbibigay ba sa inyo? Wala po. Bumibili lang po kami sa butika. Paano kayo nakakabili sa butika kung wala kayong prescription? Meron po. Kumukuha kami ng reseta kay Doktora Lendel. Doktora Lendel? Sino yun? Yun po ang nagbibigay sa amin ng reseta. At doon din po namin binibili sa kanyang butika. Katunayan nga po, meron pa po kung isa dito eh. Ito po, Major. Armado ho ni Doktora yan. Ibang klaseng racket ng doktoran to ah. Junior, sulat mo yung address at telepono. Hello, good morning. Doktora Lendel, please. Sino po sila? Si Major Maganto. Sandali lang ho. Ma'am, kayo ho. Si Major Maganto raw ho. Tanong mo kung saan siya major ka mo. Hello? Saan daw ho kay Major? Pakisabi sa Western Police District. Ma'am, sa Western Police District daw ho. Sige, sandali lang. Hello? Hello, good morning. Yes, Major. What can I do for you? Malaki, doktora. In what particular subject? Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Nakatanggap ako impormasyon. Kayo, doktor, na nagsusupply ng mga bawal na gamot sa kapatanan. Ako? You must be kidding, Major. Hindi ako nagbibiro, doktora. Major, I'm sorry hindi kita ma-entertain ngayon kasi marami akong ginagawa. Kung gusto mo, magkita na lang tayo. Sure. Saan? Kailan? Let's say, dito sa bahay ko. Number 25 is Scout Limbaga. Ikaw pala si Major Maganto. Ang akala ko yung kausap ko sa telepono, may edad na. Yung pala, bata pa. Thank you. Sit down. Alam mo, Major, medyo nalalabuan ako kanina sa usapan natin sa telepono. Hindi ko malaman kung anong gusto mong palabasin. Hindi malabo, doktora. Maliwanag ang salita ko. Ikaw ang tinuturo na nagsusupply ng mga bawal na gamot. Major Maganto, baka naman nagkakamali kayo sa paratang niyo sa akin. Maselang ang bagay na to. Kaya't nag-iingat ako. Hindi ako maaaring magkamali. Major, bakit ba yan ang pag-uusapan natin? Pwede bang iba na lang? Doktora, kung ilalayo mo rin lamang ang usapan, mas mabuti pang magpaalam na lamang ako. Sandali lang. Alam mo, Major, may kakulitan ka. Pero okay lang sa akin yun. Ang hindi ko lang gusto, madumi ang tabas ng dila mo. Bakit? May pruweba ka ba? Kung sakaling meron. Si
Sige, patunayan mo muna. Baka mapasubo ka. Magandang gabi po. Good evening. Sino ba sila? Mga tauhan po kami ni Major Maganto. Mukhang mahalaga yata ang sadya ninyo. Opo, napakahalaga po. Tungkol saan? Tungkol po dito. Ano to? Wala akong kinalaman dito ah. Ikinalulungkot ko, Doktora. Pero kailangan sumama kayo sa amin sa presinto. Major, nakahanda kang magbigay ng kaukulang piyansa para sa pansamantalang paglaya ng aking kliyente kung kinakailangan. Attorney, bilang isang abogado, alam nyo na no be recommended sa drug pushing. Alam ko ho. Pero, kung gagamitin mo naman ang impluensya mo, maaaring makaganyan sa kaso ng aking kliyente at pansamantalang makalaya pa. Posible. Pero ako maapektuhan. Sorry. Pero talaga mabigat ang kaso ni Doktora. Isa pa, meron siya nakapending na kaso. Abortion. Alam ko yun, Major. Kaya man humingi ako sa inyo ng tulong. I'm sorry, attorney. Pero hindi ko kaya. Kung ganun, Major, papaalam na ako. Chief, pwede bang makausap si Doktora? Ha? Hindi, galing na ako kay Major Maganto. Sige ho. Doktora? Attorney, ano ba? Naayos mo na bang piyansa ko? Ba't ayaw nila akong palabasin dito? Kagabi pa ako dito ah. Nakausap ko na si Major Maganto. Ayaw tanggapin yung piyansa. Ano? Ayaw tumanggap ng piyansa? Pwes, tawagan mo si Colonel. Sabihin mo nandito ako. Tingnan ko lang kung magagawa ng magantong yan. Doktora, talagang matigas si Maganto. Pero, huwag kang mag-alala. Kukontakin ko lahat ang mga koneksyon mo. Attorney, wala ka na marami pang sinasabi. Lumakad ka na at nang makausap mo na si Colonel. Ayoko na rito. Sige na. Oo, Doktora. Sir, akala siguro ni Dr. Alendel hindi mo siya tutuluyan. Sayang, maganda pa naman yung doktora na yun eh. Sir, ako bang magagawang para sa kanya? Masyado mabigat ang kaso ni Doktora, Di Mayuga. Hindi pwedeng palagpasin. Kung NPA, binibigyan namin stiya kapag kusang loob sumusuko. Pero ang drug pushing, mabigat, di ba? Talaga mabigat yun, sir. Kaya lang wala tayong magagawa. Kanya-kanyang style ng buhay eh. Saka alam mo naman ng mga Pilipino, kung alin yung pang pinagbabawal, yun pa rin ang pinipilit na gawin. Ewan ko ba, Di Mayuga? Tingnan mo to si Doktora. Nasa kanya lahat ng katangian. Maganda na, pakwarta pa, at may impluensya. Pero bakit drug pushing ang pinasok? Talaga, sir. Wala tayong magagawa doon. Bahala sila. Sir, halos wala na tayong pahinga. Sino naman kaya susunod natin? Hindi ko alam. Araw-araw, may nangyayaring krimen. Oo nga, sir. Lalo nitong nakaraang buwan. Lahat ng laman ng pahayagan, ang pagkakapatay sa kung sino-sinong mga pulis at mga militar. Isa lang ang dapat usigin dyan.
ang mga Sparrow. Pero sir, sapat ba yun para pagbintangan natin sila? Kung walang ebidensya, hindi pwede. Pero mga biktima, tumatanggap ng mga death threats bago paslangin. Malakas na motibo yun. Sa bagay. Ito ng baril yun ah. So far, wala pa ako nakita magandang ginawa ng mga Sparrow. Puro masama. Masama tayo sa mata ng mga militar. Pero kung tutusin, winawalis lang natin ang mga abusadong pulis sa kanilang mga tungkol. Sila ang basura sa ating komunidad at hindi tayo. Anong ibig nilang palabasin? Ilan na bang pulis at sundalo ang kanilang pinapatay? Na wala namang traso sa kanila. Kaya kayo, mag-ingat kayo sa mga taong hindi nyo kakilala. Pumapatay tayo dahil sa demokrasya. Itataguyod natin ang demokrasya yan laban sa mapangalipin. Sila nagpapaalipin sa kanilang mga sarili. Dahil lamang sa maling paniniwala. Paniniwala? Kung hindi natin mababago ang ganitong sistema ng ating lipunan, pare-pareho tayong magiging biktima ng baliktad na simulay ng ating gobyerno. Tandaan niyo. Sir, mukhang gigil na gigil ka sa pag-ensayo ah. Sinisiguro ko lang na sa bawat putok ng bala, isang buhay na Sparrow ang bubulagta. Mali yan. Nagtatag pala ng vigilante si Magando. Makatulong naman kaya sa kanya? Isa lang ibig sabihin niyan, Karchi. Nakakaramdam na ng takot si Maganto. Dahil alam niya, tilang na ang kanyang mga araw. Para ko nang nakikita ka, Archie. Unti-unti na silang nade-demoralize sa ginagawa namin sunod-sunod na pagpatay sa iba't ibang mga pulis. Alin? Kung ako masusunod, gusto ko, ako mismo ang papasabog ng bawo ng ulo ng hayop na yan. Karka, kung gusto mong pasabugin ng baw ng ulo ni Magando, lalo-lalo na ako. Tandaan mo yan! Sabing, sana to. Luluwas tayo may dilang. Major, kamusta ang mga vigilantes mo? Mabuti naman, sir. Maraming pumupuna, pero mas marami sa ngayon. Kaya, kinakailangan ang dobling pag-iingat. Opo, sir. Major, be sure na hindi sila abuso. Yes, sir. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. O, sige i-blow mo Sige, ready? 1, 2, 3. Okay, Happy birthday, anak. Happy birthday, kid. Happy birthday. Happy birthday, boy. Oh, pakainin mo mga bata. Halika. Doon tayo.
Nakikirami po ako. Torres. Ibigay mo kay Mrs. Sabihin mo, taos puso ko na ikiramay. At sabihin mo rin, na magiting na bidyalate kanya asawa. Yes, sir. Hello, good afternoon. Presinto, no? Sino ho sila? Sandali lang, ah. Sir, telepono para sa'yo. Sino yun? Kaibigan niyo raw ho, eh. Hello? Maganto. Sino ba to? Kami ang mga taong pinipirwisyo mo. Binibigyan ka lang namin ng 1 buwan para mabuhay. Gago! Sira pala ulo mo eh. Ang tagal naman ng tani na binibigay mo sa akin. Kayo, 2 araw lang binibigay ko sa inyo. Sir, sino yun? Mga NPA, mga miyembro ng Sparrow, binibigyan ng taning ang buhay ko. Nananakot lang yung sir. Alam ko, mga duwag yung mga yun eh. Kaya kung pumatay sila, patraidor. Yun. Okay na nga. Mati ba? Pintik. Nakayari tayo dun, ah. Oo nga eh. Dito ka muna. Sige pare. Namalas tayo, eh. Hindi talaga kapani-paniwala, Major. Galing sa isang paralan ang mga miyembro ng MPA. Meron ba sumusuporta sa kanila? Sigurado. Marami sila. Mga iba galing Bisaya. Mga refugee. May matanda. May bata. Halo-halo sila nun eh. Matagal ko nang hinintay itong pagkakataong ito. Maraming salamat sa impormasyon mo. Ano bang binabalak mo, Major? Sosurpresahin namin siya.
Inalulungkot ko mga kaibigan. Pero kailangan gawin namin to. Yung mga pili dito, dadalhin sa presinto para imbestigahan. Yung mga nasa likod, pwede nang bumalik. Sige, dali na yan. Move! Ito yung mga dokumento sinamsam namin, sir. Sa sinagawa namin, raid. Sa nakita ko, sa mga dokumentong to, ay meron tayong magagamit na matibay na ebidensya laban sa kanila. Major, nung bang isagawa mo ang raid, meron ka bang legitimate papers? Yes, sir. Kinuha namin kay Judge. Good. Ipagpatuloy mo ang ginagawa mo. Kapag ka rin lamang nasa panig ka na katwiran, nasa likuran mo ko. Thank you, sir. Good luck. Konfirmado na, Major. Sa Baguio naka-base ang safe house ng mga Sparrow. Saan sa Baguio? Number 21, Moran Street. Maraming salamat, Gary. Malaki na nitutulong mo sa amin. Sana mag-ingat ka. Okay lang yun. Sige ho, Major. Sige.
Sobra na ang kayo pa na magantong yan. Pati safe house natin sa Baguio, pinakialaman. At ang masakit ka, Archie, halos patay lahat ng mga kapanalig natin. Ano ngayon ang dapat natin gawin, Archie? Ano pa? Di man naman yung mabuti yung mga kilos niya. Ang oras ng kanyang pag-alis at pagdating sa headquarters. At ang mga lugar na kanyang dinadaanan. Ka-Archie, sasamahan ko muna si Cabing sa kanyang operasyon. Wag na kayo, friend. Tara. Sumama kay Cabing. Tama ka, Archie. Kung ikaw sana ang sasama, ay check na hindi mapupuna. Kahit ako lang mag-isa. Basta para sa kilusan. Okay ako. Hindi, Sarah. Kinakailangan. Tayong lahat. Para sa kilusan. Alam kong kayo lahat ay tapat sa ating kilusan. Pero kinakailangan natin tamang pag-iingat. Ka-Archie, bago matapos ang buwan na ito, kailangan matapos na rin si Maganto. Cabing, makakalakad na kayo. Ano ba? Bakit hindi ka makatulog? Ano bang iniisip mo? May problema ka ba? Hindi ko maabot maisip kung bakit kailangan magpatayan ng mga tao. Bakit pa may mga taong pinipilit ang kanilang prinsipyong mali? Kahit lumabag sa batas. Yun ang gumugulo sa aking isipan. Huwag mo masyadong kargahin ang mga problemang yan. Ang isipin mo ay ako, ang iyong mga anak, at ang magiging kinabukasan natin. O siya, matulog na tayo. May pasok ka pa bukas eh. Ikaw, ano nireklamo mo? Ito kasi sir Makati, kala mo kung sino. Parang lagi naghahamon ng away. Totoo ba yan? Sir Mayuga, nakita niyo ba? Lalaki. Magsalita. Teka. Agad ba? Alis muna ako. Kayo muna ang bahala dito. Kung ano at may mangyayari, alam niyo na kung saan ako kontakin. Doon po ba si dati, sir? Kung meron mga reklamo, i-record ko na lang. Sige. Kung meron emergency case, tatakbuhin namin kayo. Okay. Sige. Sige. Ikaw, ang ginagawa mo dyan?
nga naman, Dad. Bihira mo na kami impasyal. Wala ka naman panahon sa amin. Ganyan ba talagang trabaho ng isang pulis? Ayan. Oh, ikaw, gusto mo? Siyempre. Para sa'yo. Nakaya tayo. Lola. Halika, dito na kayo. Dali lang. Teka. Teka ho. Dahan-dahan lang ho. Lola, masasagasaan mo kayo sa ginagawa niyo. Bakit po pa kayo naglalakad pa? Paano nga, Ama? Wala akong kakainin kung hindi ako magpapalimos. Ah, ganun po ba? Pasensya na ho kayo dito. Makakatulong ho yan. Salamat, Ama. Maraming salamat. Sige po, mag-ingat po kayo. Salamat uli. Pabi, Sara, look out kayo sa labas, ha? Ingat na kayo. Archie, dumarating na kaibigan natin. Sige, susunod ako.
Major Romeo Maganto once more escaped death from his unknown ambushers. He's still the #1 target of the so-called MPA through the Urban Liquidation Squad of the Sparrow Unit. A bemedaled and very intrepid police officer and fighter for democracy. He promised to get his assassins and the urban terrorists one by one. Major Maganto is now serving as station commander in precinct #1 of the Western Police District with the rank of Lieutenant Colonel.